Oo, gano'n ka mamaya. Oh. Wait. Ano na ko sa pagkain ng food mo? Mami, wala. Oo. Ayan. Good morning po sa lahat. Good morning. Pwede po bang sumigaw tayo sa magang ito ng Hallelujah in a count of 3. And 3, 2, 1. Hallelujah! Amen and amen. Indeed, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen? Amen. Pwede po bang batiin natin yung mga katabi natin ng mapagpalang araw? Mapagpalang araw pa sa ating lahat. We are so blessed po that we are gathered here in this place again at nakita-kita po ulit tayo. Amen? Amen. So, let us pray po. Let's come in the presence of worship for this morning. Yes, Heavenly Father, oh God. Lord, we thank you, God, for this wonderful day that you have made, oh Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa hininga, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa, Father God. Lord, thank you for the life that you have spared upon us, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kalakasan, Father God, na pinagkaloob mo sa amin upang tumayo, bumangon, Panginoon, at magpuri, Panginoon, at magsamba sa iyo sa araw na ito, sa lugar na ito, Father God. Lord, maraming salamat, Father God, sa mga pagpapalang pinagkaloob mo, Father God, for this week, Lord God. Yes, Lord. Maraming salamat, Father God, for supplying all our needs, Lord, financially, emotionally, physically, Father God, Yes, mentally, Panginoon, maraming salamat, Father God, for sustaining us this whole week, Father. Yes, Lord, as we gathered, Father God, in this place, Lord, with a humble heart, O God, we come into your presence, Father Yes, God. Lord, come, dwell with us, Father God. Make us, Father God, a channel of your peace, Lord. Make our heart, Father God, pure, Lord. Purify us right now, Lord, in Jesus' name. Yes, Lord, cleanse us, Father God, any hindrances, Lord. Ano man po, Panginoon, yung pagkukulang, pagkakamali namin, Father God, nagawa, Father God, sa linggong ito, Lord. Lord, patawarin niyo po kami. We Yes, ask for Lord. your forgiveness, Lord Jesus. And make, Father God, our hearts, Lord, a living temple, Father God, of your Holy Spirit, Panginoon. Lord, Yes, hayaan mo, Lord. Panginoon, na manahan ka sa puso ng bawat isa sa oras ito, Father God. Yes, Lord, hayaan mo, Panginoon, na alisin, Panginoon, ano man po, Panginoon, yung hindi nanggaling sa'yo, Father Yes, God. Lord. Ano man Yes, pong galing, Lord, hindi pagpapatawad, Panginoon. Yes, Lord. Lord, masakin mo po to in Jesus' Yes, name. yes, Lord, yes, alam po namin na ito po yung mga naghihinter sa amin, Panginoon, para magpuri sa iyo, Father God, sa araw na to, Lord God. Lord. Ito po yung mga naghihinter sa amin, Father God, para po papurihan ka, Father God, sa oras na to, Lord. And Lord, we ask, Father God, your Holy Spirit to dwell in our hearts, Lord. Manahan ka, Father. You're freely to move, Father God, in these days, in our hearts, in our lives, Panginoon. Hayaan, Panginoon, na maging banal mo kaming tahanan, Father God, sa oras na to, Panginoon. Lord, that every worship, Panginoon, na babanggitin, aawitin namin sa araw na to, sa oras na to, Father God, Lord, may be a pleasing aroma to your throne, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, maging mabangong sa iyo, Father God, lahat ng papuri, Panginoon, ng bawat isa sa oras na to, Panginoon. Yes, Lord, we ask, Father God, na kayo pong, Panginoon, magpuno, Father God, na presensya mo sa lugar na to. Lord, send your angels, Father God. Open the heavens wide open, Panginoon, sa oras na to, Lord. Lord, kayo po, Panginoon, yung kumilos, Panginoon. Father God, kung ano man po, Panginoon, yung pagkukulang namin, Lord. Lord, patawad mo, Panginoon, kung minsan po, Panginoon, we are chasing our dreams. We're chasing the world, Father God, and we forgot to chase the heavenly things, O Lord. Lord, forgive us, Father God, for pagkakalimot, Panginoon, ng mga bagay na to. Lord, thank you also, Father, for reminding us, Panginoon, that we should be contented, Father God,
on what you could give to us. Lord, dahil madamot ka, Father, but no, Lord, because you're preparing our hearts, O God. Alam mo, Panginoon, na hindi mo ibibigay yung bagay na yun sa amin pagkakasira po namin. Lord, indeed, O God, that many are the plans in a man's heart. But only your plans, Lord, will prevail, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito, Father God, upang purihin ka, sambahin ka, Father. Lord, all the praises and worship, Father God, belongs to you, O Lord. Sa'yo lamang, Ama, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Lahat po ng papuri, Panginoon, ay para sa'yo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sino na po handa magpuri sa ating Panginoon sa umaga nito? Amen. So indeed that this is a new generation. We are the chosen ones of God. We will arise and shine, for your light has come and the glory of the Lord rests upon you. Amen. Rise up, holy nation, that we live for you. Because you have brought us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. God, we live. God, we live for you. Our God will never be shaken. We run to you, we run. Come on, God! We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. So let's praise Jesus. We passion for your name, we run. Jesus, we run. You're broken and chained, we run. Our God will not run. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. Come on, chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. God will not be moved. Our God will not be shaken. Will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. Oh, and Lord, we live for you.
people who know their God shall be strong to carry out your mission. Though I could cry myself without you, for I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. First thing, hindi naghahanap. Christ alone, my glory, for only by His grace I am redeemed, for only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him alone, and to count my gains and losses to the glory of my Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of every victory. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Thank you, God. It's Christ Lord alone. Jesus, we worship you, Lord. Thank you, Father God, for your goodness. You know, God, that you are our hope. You are our strength, oh God. Let's continue to worship our God. Let's give Him praise. Indeed, oh God, that God is gracious. Thank you for your sustaining grace, oh God. Thank you for revealing who you are to us, oh Lord. Thank you, Lord God. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtain closes behind, there's no pretense. I'm on my knees, I will lay down. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. Righteous and holy, the God I know, faithful and true, the God I know, my salvation.
strengthens the weak. And I know your heart beats within me as you are. So are we. This is my God, my one desire. More of you, more of you. This is my God, my one desire. More of you, more of you. This is my God, my one desire. More of you, more of you. Come on, church. Right now, let's repeat this. Let God know our cry right now. Thank you, God. This is my God, Lord, my one desire. More of you, more of you. This is my God, my one desire. More of you, more of you. Yes, Lord. We want to know more about you, God. Lord, to know more of you and less of us. Hallelujah, Lord. Church he knows, righteous and holy. The church he knows is faithful and true. The church he knows, a tower of refuge. Hearts are healed, Christ reflecting. The church he knows, light of the sea, thank you, Daddy. The church he knows, strengthens the weak. The church he knows is strong and mighty. As he is, so are we. Yes, Heavenly God. We thank you, Lord, for being dependent on you and you alone, Father God. You are kings of kings and lords of lords. Nothing can compare you, Father God. We thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God, for all these brethren, O God of mine, Lord. May this worship, Panginoon, ay narinig ko, Panginoon, ang bawat iyak ng bawat puso sa oras na ito, Lord. And we give to you all the honor and thanksgiving, Father God, lahat ng samo, lahat ng dalangin, Panginoon, sa iyo lamang, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we give God the highest clap offering this morning? Tito Robert pala. Tito Robert. Robert. Can we call po Tito Robert for our tithes and offering? Siya na lang. Siya na lang. Kaya mo yan, bro? Kaya mo yan. Hindi sinabi. Hindi mo sinabi? Ayun. So, na-surprise po tayo. Kasi, syempre, nandito po tayo sa Panginoon upang magbigay po ng papuri at pasasalamat sa Kanya. And po, sa
kwan ko po siguro, isi-share ko lang po for that is, nung mga nakaraang araw kasi dumaan po kami ng mga pagsubok po dun sa, about po dun sa daughter ko, and I think hindi po masarap sa pakiramdam na purihin ng Panginoon kung nasa loob ka ng bahay. And parang napaisip ko na mas maganda po talaga kapag yung presensya mo is nasa simbahan. At yung pagtitiwala mo gamitin ko po si Bumbles. So, ayun po, nasubok po ulit kami mag-asawa doon sa part na yon na dapat po sa pagkakataon na sa pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon is dapat siguro laging ang presensya po natin is completely dapat po nasa Panginoon. Kasi kung hindi po, kumbaga parang sa Iran at saka sa Israel, yung mga missile ba? Di ba? Kapag yung nagpapalipad sila ng mga missile, sinasalubong sa taas. What if kung ganun po yung pananampalataya natin sa Panginoon, di ba? Na kapag may problemang dumarating sa atin, is may tutulong sa atin para salungatin kung ano man yung problema darating sa atin. And yun po, dapat po ang parang pananampalataya po natin is dapat talaga completely nasa Panginoon po. And ayun lang po. Let's pray po for our tithes and offering po. Yes, Heavenly Father, once again, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo po sa amin. Naway kulang po, Panginoon, ang pasasalamat namin sa inyo. Kulang po ang salita, Panginoon, na sinasabi po namin sa aming mga bunganga upang mapasalamatan ka po, Panginoon. Lord God, ikaw lamang po, Panginoon, ang aming Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Naway sa araw na ito, Lord God, ay malugod ka po namin sa aming pagbibigay, Lord God, ng aming mga offering. Paunahon niyo po, Panginoon, si Pastor Chok sa kanyang pagtatayo dito sa harapan, Lord God, naway ang inyong Holy Spirit, Panginoon, ang gumalaw sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Thank you so much, Lord, sa araw na ito. In Jesus' name I pray. Amen. Istorya ba kayo dyan? Good morning po. Tayo po tayo lahat. All stand. Chapter 4, verse 1 to 6. Nabasahin ko po sa inyo King James Version. Where do wars and fight come from among you? Do they not come from your desires for pleasure that are in your members? You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war. Yet you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Verse 4,
Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you think that the scripture says in vain, the Spirit who dwells in us yearns jealousy, but He gives more grace? Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Blessed be the reading of God's Word. Mag-pray po tayo mga kapatid. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this great and wonderful morning. Salamat po, Ama, sa patuloy po ninyong biyaya sa bawat isa po sa amin. We acknowledge, O God, that apart from you, we cannot sustain our life, O God, because our very life depends upon you. Salamat po, Ama, sa isang linggo na dumaan sa buhay po namin, Panginoon, na iningatan niyo po kami, ginabayan niyo po kami, at lahat ng aming kakailanganin po ay natugunan po ng inyong biyaya. And today, O God, is a day of celebration. Today, O God, is a day of worship. Today, O God, is a day, dear Lord, para kayo po ay luwalhatiin po namin sa buhay po namin, O God, because we are created, dear Lord, to bring honor and glory to your name. And we are created, O God, to worship you alone. Yan po yung dahilan kung bakit kami po ay naririto, Panginoon, para po lamang sa inyo. Directly, coming from your word, O God. For I am only an instrument, dear Lord. And may you use me, O God, according to your divine purpose this morning. Ikaw po, Panginoon, ang maghayag ng pangunawa mula po sa inyong salita, Panginoon, ng aming pong pananampalataya ay manahan lamang at dumipende lamang, Panginoon, sa inyong banal na salita. May our faith rest upon solely to your word, O God, so that our faith, O God, will not stand in the wisdom of men, but it will stand only according to the foundation of your word, dear Lord. And I pray, Father God, this morning, kayo po, Panginoon, ay malayang kumilos sa buhay at puso po namin, Panginoon. Tanggalin niyo po ang mga maling pananaw po namin patungkol sa panalangin at palitan po ninyo ito, Panginoon, ng scriptural and biblical understanding so that we can pray always according to your will and according to your way. Have your way, O God, Holy Spirit, our Lord, this morning. Puspusin niyo kami ng iyong presensya, Panginoon, at maluwalhati po lamang ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain din po ninyo, Ama, ang aming mga kapatiran na sumusubaybay po sa amin sa online live stream and even sa replay po mamayang hapon. Maraming salamat, Ama. Napakabuti po ninyo. Binabalik po namin ang honor, ang glory, ang worship po. Nararapat po lamang sa inyo. Ito po ang aming samo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen! Ito natin ang Panginoon. Hindi po, makaupo na po tayo. Low mic. Saka pa yung mic. Good morning, mga kapatid. Black is the color of the day, mga nakaitim. Malapit na bang Pasko? Lumalamig na ulit eh. Diba? Malamig po yung panahon natin. Praise the Lord, no? Summer, pero napakalamig. Thank you, Lord. Ayan. So this morning, mga kapatid, itutuloy po natin yung ating pong inaaral patungkol po sa panalangin. And this is our part 3. Part 3 na po ng prayer.
Biblical Prayer, Biblical Effective Prayer, Part 3. Ngayon naman po, pag-aralan po natin kung paano po nagiging pagsamba yung panalangin po ng simbahan. Worship in the form of prayer. Hindi lang po ang pagsamba ay sa pamamagitan ng awitan. Isa pong paraan yon. But actually, one of the highest form of worship is prayer. So ngayon mga kapatid, yung binasa po natin text, bigyan ko lang kayo ng background dito po sa James. Mababasa niyo po sa Bible ninyo, kung Tagalog ay Santiago. Bigyan ko kayo ng background mga kapatid, kung ano po ba ang Book of James. Ang Book of James po ay, in a nutshell, ito po ay sulat ni Apostol Santiago kung paano daw po natin napapatunayan na totoo po yung ating pananampalataya. Kaya nga sabi po ng marami, even Bible scholars, the Book of James is a very practical application ng pananampalataya. Nakikita daw po kasi sa aklat po ni Santiago yung ebidensya na tunay kang mananampalataya at tunay kang Kristiyano. And by the way, good morning po sa mga online brethren po natin. Blessed Sunday po sa inyong lahat. So yun po yung Santiago. So if you're gonna read the Book of James, mababasa po natin sa Book of James yung practical evidence ng isang mananampalataya. Ayan. Makikita po ninyo sa chapter 1, pag binasa po natin, konting background, makikita natin doon ang tunay na Kristiyano kung paano siya mag-responde sa pagsubok. Siyempre lahat naman po dadaan sa pagsubok, pero iba po kasi yung reaction o response ng isang mananampalataya. Magbabasa po natin yan. Makikita din po natin sa chapter 1 kung paano mag-respond ang isang Kristiyano sa tukso o temptation. At kung sino yung kanyang sinisisi kapag siya'y natutuwa kung paano niya dinidil o nire-respondihan kapag siya po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Kaya sabi nga po ni Lord in the Book of James, ang tunay na mananampalataya ay hindi lang tagapakinig, kundi tagagawa. He must not be a hearer only, but he must be a doer of the word. 2. Ano po? Kaya di ba sabi ni James, faith without works is patay. Tama po. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Subalit, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga po ng gawa. Okay? And then, mababasa po natin sa chapter 3 ng James, mga kapatid, yung dila natin, yung ating. And kapag nabago yung puso natin, lalabas din po yan sa ating mga sinasabi. Napaka-practical po nitong Book of James. At ang sabi niya, meron doon pong totoong karunungan, meron din pong karunungan na nanggagaling sa Panginoon. At dito po sa chapter 4, mga kapatid, o dako na tayo dyan sa chapter 4. By the way, gusto natin acknowledge pala si Tito Rod. Inayos na yung ating kitchen. Amen? Parang naman natin si Rod. Ayan. Thank you, Tito Rod. And, ayan. Praise the Lord. So dito sa mga kapatid, chapter 4, ngayon, ang sabi niya diyan, saan ba nanggagaling yung away? Saan ba nanggagaling yung alitan sa inyo? Sabi ni Santiago. Hindi ba siya nanggagaling sa desire po natin sa ating makalaman na pagnanasa? Diyan nanggagaling yung pag-aaway at pag-aalitan. Sabi niya sa verse 2, we lust and do not have. Naghahangad tayo pero hindi natin nakakamit. Kaya dumarating pa sa point na pumapatay na at nagkakaroon ng covet? Ano sa Tagalog yung covet?
Kasakiman. Yun, kasakiman. Pumapatay at nagkakaroon ng kasakiman sa puso pero hindi daw natatanggap kaya willing nang makipag-away at willing nang gumawa ng masama. Kaya nga po, ang isang panalangin na kinakailangan mong magkasala para makamit mo yun, hindi po galing sa Panginoon yun. The blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble to it. Sabi po ng kawikaan. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng pagpapala ng Panginoon, wala tong kaakibat na kaguluhan o kasalanan. Yan, hindi para maluwalhati siya, hinihingi mo yan para sa sarili mong kalayawan. Para sa sarili mong pleasure. Hindi po ba totoo, mga kapatid, yan yung nakikita natin sa social media? Bakit po ba gusto ng mas magandang bahay? Bakit po ba gustong mas magandang sasakyan? Bakit ba gusto mo mas makapasyal sa mas magagandang pasyalan? Hindi ba dahil gusto mong magyabang? Di ba gusto mong ipakita sa kanila kung ano yung meron ka, yung nagawa mo, at ano pa yung pwede mong may pagmalabis sa ibang tao? That is real talk. Amen? Kahit Kristiyano, nakakaramdam po ng ganun. Hindi naman talaga para maluwalhati si Lord eh. Sometimes we need na ba't siya may ganun, ba't siya may ganito? Ako rin, gusto ko rin. At hihingi ka sa Panginoon, hindi para mag-glorify si Lord, kundi para may malaki din natin na meron din tayo. Yan po ang mundo. That is the word, mga kapatid. At yun yung sinasabi po dito ni Santiago. Kaya nga mag-iingat po tayo, mga kapatid, sa klase ng panalangin na meron po tayo. Kaya nga sabi natin kanina, ang subtitle po ng message natin, ito po ay panalangin na nagiging pagsamba kung tama po yung puso at intensyon ng ating panalangin. Mamaya magbibigay po tayo ng mga biblical example po dyan. Even in the time ni Santiago, meron na po ganun problema. Wala pa nga pong social media nun eh. Eh di lalo na po ngayon sa social media. Di po ba? Kaya nga social media is a fake world. It is not reality. It is a counterfeit showing of a person's life. Most of the time. Kaya nga po itong panalangin, actually, this is a prayer of an unconverted person. Yan pong sinasabi po niya, hindi po yan panalangin ng tunay ng Kristiyano. Actually, tingnan niyo pong sabi ni Santiago, do you not know, hindi ba ninyo alam, that friendship with the world is enmity with God? Ang pakikipagkaibigan sa mundo ay galit sa Panginoon. Wow! That is a very strong statement. Ang pagkakaroon o pagiging kaibigan ng mundo ay galit para sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Santiago, I'm just reading it, mga kapatid, whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Ang sino other Greek filio, hindi po si Theophilo. Kaya nga yung theology, it is the study of God. Theo means God. Filio. Ang ibig sabihin po ng friendship, mga kapatid, it is an emotional attachment. It is an emotional affection. Kaya yung sabi ni Santiago, yung nagnanais, mahalin, makipagkaibigan, mahalin mo, magkaroon ka ng attachment sa mundo, mag-iingat ka, kasi yan ay pagpapakita ng pagkamuhi mo sa Panginoon. That's the meaning of enmity. May galit ka sa Panginoon, kinakamuhihan mo ang Panginoon. Sabi po dyan. Very strong word, mga kapatid.
Binigyan ko po ng maiksing definition ko ang mundo. Ito po ang nilagay ko. The world o ang mundo, hindi po ito yung earth, hindi po ito yung nature. The world is the ungodly spirit in rebellion to the Holy God. It is self-centered, it is lust-fulfilling, it is pride-bloating, eyes-bulging in greed, operating in the lives of the unredeemed that are hostile toward the Lord. It exalts the values of this world, self-glorying, and self-satisfaction. Yan po ang mundo, mga kapatid. Kaya ayaw po ng Panginoon na ang simbahan at ang Kristiyano mamahalin niya ang mundo kasi ang mundong ito ay kaaway. The spirit that is working in this world is the enemy of God. You cannot love God and love the world at the same time. It's impossible. You will either love the one or hate the other, or hate the one or love the other. Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa pera at the same time. Isa lang ang pipiliin mo diyan. That is what the Lord tells us in the scriptures, mga kapatid. We cannot be a lover of God and a lover of the world at the same time. Open your Bibles in John 17:14 to 19. Buksan po ninyo yung mga Bible po natin sa aklat po ni Juan, chapter 17, 14 to 19. Ito po yung panalangin ng Panginoong Jesus po natin. Ano po yung panalangin niya? Sabi niya, ganyan na po kayo, subaybayan po ninyo, follow me. I have given them your word. Binigay po ng Panginoon sa kanyang mga disipulo yung kanyang salita. And the world has hated them because they are not of the world. Nagagalit ang mundo sa aking mga disipulo kasi hindi sila taga-mundo. Just as I am not of the world. Kagaya ko, ako ang Panginoon ninyo, hindi rin ako taga-mundo, sabi niya. Ito po yung panalangin ng Panginoong Hesus. I do not pray that you should take them out of the world. Hindi ko pinapanalangin, Ama, natatanggalin mo na sila sa mundo. But that you should keep them from the evil one. Pero ang panalangin ko, Panginoon, Ama, ingatan niyo po ang simbahan. Ingatan niyo po ang mga disipulo ko sa kaaway, kay Satanas, the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Hindi nila taga-mundo, at ganun din naman ako, hindi ako taga-mundo. Verse 17, sanctify them by your truth, your word is truth. Ihiwalay mo sila, Panginoon, sa pamamagitan ng katotohanan, at ang iyong salita ay ang katotohanan. Kaya ang Kristiyanong nagbabasa ng salita ng Panginoon, dedicated siyang magbulay-bulay ng salita ng Panginoon, araw at gabi, nahihiwalay yung puso niya sa pagmamahal sa makasalanang mundong ito. That's the power of the Bible. That's the power of the Word. It sanctifies. Pinupurify po niya yung desire ng puso po natin. Kasi lahat po tayo, mga kapatid, vulnerable po tayo. Anytime pwede po tayong mangalunya ng relasyon natin sa Panginoon. No? Yung ating relationship sa Panginoon. Kaya nga po yung sabi niyo, adulterer and kayo mga adulterers, sabi niya. Once na minahal niyo na ang mundo, iiwan niyo na ako, sabi ng Panginoon. Kaya nga po, importante sa mananampalataya, mga kapatid, that we dedicate our prime hours in our devotion to the Lord so that He will sanctify our hearts from loving this evil world. Verse 18, as you sent me into the world, I also have sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they may also be sanctified by the truth.
nadadalisay ang buhay ng isang Kristiyano, nadadalisay ang puso at isipan ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon sa pag-aaral at pagsunod sa salita po ng Panginoon. That's how you separate yourself to the world. The world is so strong. Malakas ang tukso ng mundong ito. Kaya nga po, you can immediately assess a believer if he is a serious student of the Word. Tignan mo lang yung buhay niya. Tignan mo yung pinapakinggan niya. Tignan mo yung sinasabi niya. Tignan mo yung mga kasama niya. Tignan mo yung mga desisyon niya. Doon mo nakikita kung govern ba siya ng salita ng Panginoon o siya ay inai-impluensyahan ng makasalanang mundong ito. That's how you assess a Christian, a true believer of the world. A true believer of the word of the Lord, not the word. Kasi dun po nadadalisay yung puso po natin, mga kapatid. Maging yung ating pong pananalangin ay naapektuhan, depende po sa influence ng buhay po natin. I started posting po yung mga old school generals po ng mga ng ating po ng lingkod ng Panginoon, no po. Kasi I pray na hindi mo masaya sa nakikita mo sa mga sa mga nakikita ko po sa social media. Sabi ko, there is nothing of eternal value. Somehow, let me bring up itong sound biblical teaching and the minds of great men that the Lord has used in the past. Mas marami kasing theologian na mahuhusay po na namatay kaysa sa mga buhay. Honestly speaking, as you continue to study the Word, kaya nga po, ang barometer po ng isang Kristiyano para malaman niya yung mali sa tama ay yung kanyang understanding na itinanim niya po sa puso't isipan niya sa salita ng Panginoon. It is impossible to have a discernment without the word of the Lord. Kaya nga di ba sabi ni Spurgeon, ang sabi ni Charles Spurgeon, discernment is not knowing what's right and wrong. It is the telling of the difference between the right and almost right. Importante po, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, matalas po yung ating pong panukat sa mga bagay na naririnig natin, napapanood po natin, o maging nakakasama po natin. Every person must be screened by the Word of God. Every statement must be screened by the Word of God. Everything that you watch, lahat ng napapanood nyo, must be screened by the Word of God. Everything na tinuturo sa atin must be screened by the Word of God. Kaya nga, di ba sabi ni Bodhi Bockham, sabi niya, education is discipleship, and whoever educates our children, disciples them. Ang problema lahat ng education, unbeliever. Diba? Not unless you are in a Christian school. Pero most of the time, is unbeliever yung mga nagtuturo. Kahit pa mahuhusay sila, matatagal na silang nagtuturo, hindi pa rin sila Kristiyano eh. Kaya may tendency yung mga anak natin, makakasagap po sila ng mga unbiblical belief and teaching. Kaya yung magulang, importante, automatic, andun po tayo agad to correct any unbiblical teaching. Dapat agad alam mo na i-correct o itama yung mga naririnig po nila na katuruan na hindi galing sa salita ng Panginoon. Because eventually, it will become their belief system. And their belief system will become their value system. And their value system will become eventually their conviction. At pag yun yung naging conviction po ng mga anak natin, dun po sila magbe-base ng kanilang decision making.
ng tama at ng mali. Depende sa natanggap po nilang katuruan. Yun po yung pinaka matindi pong tungkulin natin bilang mga magulang. Dapat ang guro at disciple po ng ating mga anak ay ang mga magulang. Hindi pwedeng pagod na, wala ng oras, hindi pwedeng puro trabaho lang, hindi po pwede po yan. Ba't ka pa nagmagulang kung hindi mo rin lang pala kayang turuan ng iyong anak ng salita ng Panginoon? Kasi mangyayari po niyan, may mag-autopilot yan. Ang fallback niyan, ang mundo ang magdi-disciple sa ating mga anak, ang mundo ang magtuturo sa ating mga anak, at isang araw, pag napabayaan po natin yan, huwag tayong magtataka kung mismo yung mga anak natin ay mahal na po nila ang mundo kesa sa Panginoon, kesa sa simbahan ng Panginoon, because nagkaroon po ng kakulangan, pagkukulang ang mga magulang. Lalo na po sa age natin ngayon, is the age of information, is the age of technology, is the age of the internet. We need to guard the heart and the minds of our children. Napakataas na panawagan po ng Panginoon. Kasi isang araw, pananagutan po natin kung paano po tayo nagmagulang. Usahin niyo po yung mga Bible ninyo sa James chapter 1 verse 27. James chapter 1 verse 27. Ang sabi po ni Santiago, pure and undefiled religion before God and the Father is this, ang puro at walang dungis na relihiyon sa harap ng ating Panginoon at ng ating Ama ay ganito. Ano daw po yun? Ang tunay na relihiyon, ito po, to visit the orphans and widows in their trouble. Bisitahin ang mga walang magulang at mga walang asawa sa kanilang pinagdadaanan o paghihirap, and to keep oneself unspotted from the world. Ang puro at dalisay na relihiyon ay ilayo ang kanyang sarili sa kadumisan ng mundong ito. Kaya tatandaan natin mga kapatid, according to this passage, anything that we last for in prayer, we will not receive from the Lord. Anumang panalangin o desire po ng puso po natin na ipinapanalangin po natin para lang po sa sarili nating kalayawan, tandaan po natin, we will never receive it from the Lord according to this passage. We ask most of the time, pero pag unbeliever kasi, normal lang naman. We ask out of envy for others that we can spend it on our pleasures. Yan po yung sinasabi ni Santiago dito. Humihingi kayo at hindi kayo nakakatanggap kasi ang dahilan ng inyong paghingi para lang ma-enjoy niyo yan sa inyong kalayawan. Ang isa pong simpleng sasakyan na 1960s o 70s pa, na running condition, ay kaya kanyang dalhin sa lugar na pupuntahan mo, kagaya ng isang sports car. Ang isang mamahaling damit, na kaya niyang takpan yung damit po natin, kaya rin po itong takpan ng mumurahing damit din. Kaya nga po, importante for us believers po, mga kapatid, we really need to live a very modest life. We cannot live in luxury. It is not biblical. Ang tunay na mananampalataya, mga kapatid, ay mababa lamang. Nakita niyo po to? Kasi yung paghingi po niya, alam niyo kung bakit po ni-resist ni Lord? Kasi is arrogance po yan. Ano? God, this is the context of this prayer. And then, yung example po na ito,
na tinutukoy niya na pagmamahal sa mundo ay pagiging arrogante. Ang nakakatakot po sa arrogant, ang kalaban mo hindi yung mundo, ang kalaban mo ay ang Panginoon. If a person is proud, his enemy is God Himself. Kaya sabi ni Lord, I will resist you. Pipigilan kita, sabi ng Panginoon, dahil mapagmataas yung puso mo, ako ang kalaban mo. Kaya sabi niya, friendship with the world is enmity with God. Whoever therefore wants to be a friend of the world becomes an enemy of God. A proud person, who is his enemy? Is God Himself. Sino makakatalo sa Panginoon? Meron po ba? You will always lose because God will become our enemy when we try to become a friend of this world. It's very clear, mga kapatid. That's why sabi ni Santiago, you need to be very careful, guys. Mga kapatid ko, mag-iingat kayo. Dahil ang sino mang nagnanais maging kaibigan ng mundong ito, ay magiging kaaway mismo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi naman talaga ako taga-mundo kagaya ninyo. Kaya ang panalangin ko sa Ama, ingatan po ninyo ang aking mga disipulo sa mundong ito. Siyempre, pag tayo naman po ay Kristiyano na, at tunay na Kristiyano po, hindi po ang mundo ang kaibigan po natin. Ang kaibigan po natin ay walang iba kundi ang Panginoon. John 15:14 to 15, ano sabi ni Lord? Sabi ni Lord sa atin, you are my friends, sabi niya sa mga disciple niya, if you do whatever I command you, see? A person who has an intimate relationship with the Lord, kung ang isang Kristiyano ay tunay na kilala niya ang Panginoon, susunod po yan sa Panginoon. Amen? Kasi mananampalataya nga po tayo. Kaya sabi niya, you are my friends if you do whatever I command you. No longer I do call you servants. For a servant does not know what his master is doing. Hindi ko na kayo tinatawag na lingkod, sapagkat yung lingkod, hindi niya alam ginagawa ng kanyang master. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father have made known to you. Tinawag ko kayong kaibigan kasi lahat ng narinig ko sa aking Ama na nasa langit ay ipinahayag ko rin sa inyo. Kaya nga po yung friendship, mga kapatid, it talks about intimacy and affection. Maalala ninyo yung mga kapatid, yung tinuro ng Panginoon sa Mateo chapter 7, 21 to 23, balikan natin saglit. Matthew 7, 21 to 23. Anong sabi ng Panginoon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino nagsabi? Ang Panginoong Hesus. Sabi niya, that everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Ang papasok lang sa kaharian ko ay yung sumusunod, namumuhay ayon sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, siya lang yung makakapasok. Kaya nga, the evidence of a genuine faith is not just calling unto the Lord, but obeying the will of the Father. Yung pagsunod po sa salita ng Panginoon, ang pinakamalinaw na basihan ng tunay na pananampalataya po natin. Verse 22, many will say to me on that day, Lord, Lord, in your name did we not prophesy? Panginoon, Panginoon, sa araw ng paghuhukom, ang sasabihin ng mga bulaang propeta, kasi tinutukoy dito, bulaang propeta, ang sasabihin ng mga bulaang propeta, Panginoon, Panginoon, di ba nag-preach kami? Ang ganda pa nga ng stage namin daming tao. At kapag nag-preach kami, umaangat yung tinutungtungan namin para makita kami. Hindi po, no? Tapos yung pulpit daw, ginto. Wow!
Hindi ba nag-prophesy kami? Sa pangalan mo, Panginoon, nagpalayas pa nga kami ng mga demonyo eh. Ang daming demonyong lumayas. Nagpalayas kami ng demonyo. Hindi ba sa pangalan mo, Panginoon, nagmilagro kami? Nagmilagro kami. Hindi nyo ba naalala yun, Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Verse 23. Sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo! Kayo na mapaggawa ng masama. Hindi nila talaga kilala si Lord. Nagpanggap po sila. Pa-preach sila. Pa-cast out ng demonyo. Pagawa-gawa ko nun ng milagro. Pero nung araw ng paghukom, hindi nila kilala ang Panginoon. Ang sabi niya, lumayas kayo. Kayong mapaggawa ng masama. Hindi ko kayo kilala. What a strong, powerful judgment to the false teachers. Nakakatakot po ito, nakakapangilabot. Alam niyo kung bakit? Inakala nilang kilala nila ang Panginoon. They thought they knew God, but Jesus Himself said, I never knew you. Di ba nabanggit natin noon yung new, ano yung new? Hindi ko kayo kilala. Yung pagkakilala na yun, ginosko in the Greek word, it is between a relationship of a husband and a wife. Intimate po yung tinutukoy na ano dito, na pagkakilala, hindi yung kilala lang yung pangalan ng Panginoon. May relasyon talaga. Intimate. Kinakausap mo, nakakasama mo, at kilalang kilala talaga. Kaya ang sabi ng Panginoon, kaibigan ko kayo kung marunong kayong sumunod sa utos ko. Kilala nyo nga talaga ako, sabi ng Panginoon. But if you do not obey me, kung ikaw ay tagapakinig lang pero hindi ka sumusunod, hindi po talaga natin kilala ang Panginoon. Ang tunay na nakakilala sa Panginoong Hesus ay marunong sumunod sa kanyang mga utos. Amen. Kaya nga po napakaganda ng sinabi po ni Charles Spurgeon, sabi niya, the Word of God is the anvil from which the opinion of men are smashed. Alam niyo po yung anvil? Yung anvil po, matigas na bakal po doon. Doon po pinupukpok yung mga bakal. Kung ikaw ay nakakita ng panday. And for me, dadagdagan ko pa po yung quote ni Charles Spurgeon. The Word of God is not only the anvil, but it is also the hammer that smashes the opinions of men. Hindi lang sa tungtungan ng maling pag-iisip ng tao, ito rin ay pamalo, pangwasak ng maling pananaw ng tao na wala na pong ihigit pa, siyempre ang salita ng Panginoon sa anumang karunungan ng tao. The wisdom of God is supreme of any human wisdom. There's no higher than the word of the Lord. Kaya nga kahit wala tayong pinag-aralan, mababa yung pinag-aralan natin, subalit ikaw ay masukip na estudyante ng salita ng Panginoon, tatalunin mo pa ang pinakamatalinong tao na ang alam lang ay worldly wisdom. Definitely. Because the wisdom that you got is from God Himself. Yung karunungan na alam mo ay sa Diyos mismo galing. Sino pang tataas dyan sa karunungan na yan? Wala na po. That is the privilege of every believer. Yan po yung pribilehyo natin mga kapatid. Na meron po tayong access na maunawaan at malaman po ang kapangyarihan at katotohanan ng salita po ng Panginoon. And a lot of believers tinitake for granted po ito. Mas gusto pa nila yung karunungan ng tao. Mas gusto pa nila yung galing ng tao. Eh wala naman pong binatbat yan in comparison to the wisdom that we can avail and we can enjoy and we can live from the word of the Lord. The word of the Lord is the most treasured possession of any believer. Period, mga kapatid. Kaya dapat hindi po natin pinapaagaw sa ibang bagay yung relasyon natin sa Panginoon.
Katatapos ko lang po kagabi yung The Book of Revelation po. Nakakatakot po yung mangyayaring paghuhukom ng Panginoon. Nakakakilabot po. Especially sa mga taong hindi pa po sumasampalataya at kumikilala sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa huling panahon, yung mga masama, magpapatuloy silang maging masama. Yung mga matuwid naman ay magpapatuloy na gumawa ng matuwid. Siyempre, tinutukoy po niya doon ang simbahan. At kapag ikaw ay wala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, ang sabi po niya doon, lahat ng nakasulat na pagpaparusa at paghuhukom ng librong ito ay mararanasan ng taong hindi sumampalataya at nagtiwala sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano, isi-simplify lang po natin. It is not complicated. Basa ng salita ng Panginoon, manalangin para masunod ang salita ng Panginoon, and that's the Christian life in a nutshell. The rest is bonus na lang po. Gagawin po natin yun para mag-glorify po, matapos po natin yung mission po natin sa mundong ito. Napakabuti ng Panginoon kasi pinili niya po tayong i-accomplish yung kanyang kalooban na kasama po tayo. Nawawag nawa sanang mabigo, nahaharap tayo sa Panginoon na failed tayo sa mission natin. At dahila tayo, nalililang tayo ng makasalanang mundong ito. Yung damdamin mo ay kinapture ng mundong ito. Naalala ninyo yung parabola po ng Panginoon dun sa manghasik? May nahulog sa gilid ng daan, yung binhi, itinatanim, nahulog sa gilid ng daan, nahulog sa batuhan. Yung pangatlo, nahulog sa lupa, subalit yung lupa maraming damo. Tumubo siya pero hindi siya nakapamunga. At in-explain po ng Panginoon yung parabola po na yun. Yung binhi ay salita ng Panginoon, yung lupa ay puso ng tao. At yung nahulog na binhi sa damuhan, na tumubo pero hindi nakapamunga, ay isang tao daw po na nakapakinig ng salita ng Panginoon, pero nilinlang siya ng salapi. Nilinlang siya ng mga worries of this world. The deceitfulness of riches. Nasilaw siya dun sa kinang ng mundong ito. Yung ino-offer ng mundong ito. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Nahulog siya doon. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, hindi tuloy nakapamunga. Nasakal po yung salita ng Panginoon sa buhay ng tao na yan. Of course, the person is not a believer. Hindi po Kristiyano po yung tao na yan. Ano sabi ni Paul? Galatians 6:14, but God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Huwag pahintulutan ng Panginoon ako'y magyabang maliban na lamang may pagmayabang ko ang cross ng aking Panginoong Jesus. Whom the world has been crucified to me, and I to the world. Patay na ang mundo sa akin at ako naman ay patay na sa mundong ito. That is the definition, mga kapatid, ng isang tunay na mananampalataya. Wala nang dating dapat sa atin yung mundong ito. Patay na po tayo sa mundong ito, mga kapatid. Patay na tayo sa mundo ng kasalanan at sa sistema po ng mundong ito. Yan ang tunay na mananampalataya. That's the true evidence of a true believer. You are already dead in this world. Huwag tayong sumang-ayon kung ano yung uso, kung ano yung nakikita natin. No! You are not of the world, just as the Lord Jesus Christ is not of this world. Dapat sa ating mga Kristiyano, wala na po tayong panlasa sa mundong ito. Matabang na po ang offer ng mundong ito sa atin. Hindi na po tayo naiengganyo. Hindi ka na na-attract. Wala nang dating sa iyo, kapatid. Dapat ang mga ino-offer ng mundong ito. Kasi nga, mas nangingibabaw na sa iyo ang kapangyarihan, ang katotohanan, ang
pagkadalisay ng salita ng Panginoon sa puso po natin. It sanctifies us. It sets us apart. That's the true believer of the Lord. Matabang na kapatid, yung mga bagay sa mundo ito. Madistract ka man sometimes, pero yung affection mo, wala na. You no longer love it. You no longer desire of it. Kaya nga po, importante mga kapatid, may everyday feeding ka ng word eh. Kasi yun po yung kapangyarihan natin umiwas sa tukso ng mundong ito. What if hindi ka nagdi-devotion, hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, paano mo lalabanan yung mundo? You will become a defeated Christian. Yayanigin ka ng mundong ito, tatalunin ka niyan. Malakas mang impluensya at humatak yan. Kaya nga pag nagbasa ka ng Bible, tinanggap mo yung salita ng Panginoon, protected po yung heart natin. You are covered by the blood of the Lamb. Your desire has been consecrated by the word of the Lord. Oferan ka man, ayaw mo na. Tuksuin ka man, ayaw mo na. Kasi balot na ang puso't isipan mo ng kapangyarihan at katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Paul sa mga Colossians, set your minds on things that are above. Ituon ninyo yung puso't isipan ninyo sa mga bagay na nasa taas kung nasaan ang Panginoong Yesus. That should be the affection of our hearts. Yan dapat yung minamahal ng puso natin. Yung mga bagay na nasa taas, mga bagay patungkol lamang sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga may struggle eh. Bakit struggle ng Kristiyano? May struggle ka dito kasi daming temptation. Tutuksuhin ka kaliwat kanan sa mundong ito. Yung pleasure, yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Ngayon yung salita ng Panginoon na tinanggap mo, yun yung magpro-protect na sa'yo hanggang maabot mo yung finish line. Amen? You will become an overcomer like Jesus our Lord if you hold on to the Word of God until the end. Yan ang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Mananagumpay laban sa mundong ito. Mananagumpay laban sa mga tukso sa mundong ito. That's why we need to pray. Pray and pray and pray. What should I do? Pray. And what shall I do? What else shall I do? Sabi ni Charles Spurgeon, but to pray, and to pray. Napakahirap kung maging Kristiyano na totoo, mga kapatid. Hindi yung nakikita natin sa sa social media na parang ang sarap ng buhay. Di ba? Hindi po ganun ang totoong Christianity. Ang sabi ng Panginoong Yesus, kung siya mismo na Panginoon natin ay inusig, how much more is His followers? The Apostle Paul said, anyone who wants to live a godly life will expect persecution. Yung totoo talagang namumuhay, hindi yung lukewarm. Ano sabi ng devotion natin kagabi? Nandun na tayo sa The Church of Laodicea. Sabi ng Panginoon, hindi ka mainit, hindi ka man lang malamig, sana man lang mainit ka, o sana man lang malamig ka. Kaso ka lang lukewarm ka. Nakahanda na kitang isuka. I'm about to spit you out of my mouth unless you repent. Jesus our Lord said. Gusto na kitang isuka. Hindi nga naman masarap yung kapeng matabang, lukewarm, maligamgam, di ba? Gusto natin napapaso tayo. Siyempre, nalambing. Mainit-init na sabaw, mainit-init na kape. Ayaw natin ng maligamgam. Ganon din po ang Panginoon. Ayaw niya ng maligamgam na Kristiyano. Walang impact, walang bunga, walang influence. Parang unbeliever din. Walang pagkakaiba. Sino sa inyong Kristiyano? Tingnan ko nga. Parehas ang damit, parehas ang isura, parehas ang amoy. Hindi ko makita ang Kristiyano nito. Parehas na parehas eh. Kaya ang sabi ni John MacArthur, sabi niya, yung half-hearted Christian daw, walang masyadong threat sa kingdom ni Satan.
Kaya hindi siya masyadong, kung wala siyang dating, hindi siya pinapansin. Pero pag ikaw ay mainit sa pananampalataya mo sa Panginoon, you are indeed a threat to the kingdom of darkness. And you will expect opposition. But, take heart, because Jesus Christ, our Lord, has overcome the world. Amen? Amen po ba? Malakpan nga natin si Lord. Pinagtagumpay na po niya. Patagumpay na po tayo. Mamuhay lang tayo ng matagumpay kasi hindi naman po natin laban ito. Laban po ito ng Panginoon. Amen? It's not our fight. It's not our battle. It is of the Lord. Kung nagtagumpay na po siya, matagumpay na po tayo. Subalit, kailangan po natin ipamuhay. Kailangan po natin ipamuhay. O, tingnan nyo ito mga kapatid. Bear with me, matapos na malapit na po tayo. 1 John 5:4-5. Sino mang ipinanganak sa Panginoon, sa Ama, sa Diyos natin, overcomes the world. Amen! Whoever, for whatever is born of God, overcomes the world. Wow! What a great truth and promise. Kasi, pagsisinungaling si Satanas lilinlangin niya po tayo. Pero, kung ikaw ay nasa Panginoon, kapatid, napagtagumpayan mo ng mundo. And this is the victory. This is the victory that has overcome the world. Ano po yun? Our faith, ang pananampalataya po. Ang nagtagumpay sa mundong ito. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Yung pananampalataya po natin sa Panginoong Jesus ang siyang nagbigay ng kapangyarihan para mapagtagumpayan po natin ang mundong ito. Kaya there must be no such a thing na defeated Christian. Every believer, every true church of the living Christ is an overcomer of the world. Not because of what we have done, but because of what Christ Jesus our Lord has done for us. On the cross of Calvary. Wow! 2 Timothy 3:1-5. Tingnan niyo po, nasa last days na po tayo. Ano sabi ni Pablo kay Timothy? Tandaan mo, Timoteo, sa mga huling panahon, perilous times will come. Magkakaroon ng malubhang sitwasyon ang mundo natin. Ano po yung malubhang sitwasyon na yan? Bobombahin na ba tayo ng Iran? Bobombahin na po tayo ng ano? Ito po yung matinding pangyayari. For men will be lovers of themselves. Magiging makasarili pong mga tao. Lovers of money. Boasters, mayabang, proud, blasphemers, disobedient to parents, unfaithful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of the good. Yan po yung mundong ginagalawan po natin. Yan po yung nangyayari mismo sa ating pong bayan ngayon. Ang mga heroes nagiging kriminal. Diba? Yung mga witnesses nagiging akusado. Because this is the world that we're living. Pero iniisip ko nga, Lord, ba't nyo kami pinapasahan ng ganito? Alam nyo kasi sa Old Testament, mga kapatid, pag pagbibigay ng judgment ang Panginoon sa bayan niya, mag-raise po siya ng wicked leader. Traitors, headstrong, haughty. Ito nilagay ko, tingnan niyo po, yung palatandaan ng tayo'y nasa huling panahon na lovers of pleasure rather than lovers of God. Amen. Kaya wag po tayong magpe-pleasure ng araw ng Panginoon. Because we are lovers of God. We are not lovers of pleasure. Amen. Kung bigyan man tayo ng pagkakataon ng Panginoon, purihin ng Panginoon, makapag-enjoy once in a while. But it should never be the objective. It should never be the goal. The goal must be to love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. Amen? Wala na po dapat aagaw sa puso po natin, sa pagmamahal po natin sa Panginoon natin.
Na-encourage po ako yung mga heroes po in the past. Sila Wycliffe, sila John Knox po, and a lot of martyrs who fought until the end para po ipaglaban yung pananampalataya nila at hindi nila i-deny ang kanilang faith. Verse 5, having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away. Umiwas ka, kapatid. Ito, biblical po ito. Umiwas ka sa kapatid sa mga taong akala nila Kristiyano sila, pero walang kapangyarihan ng buhay nila kasi namumuhay sila sa kasalanan, hindi sa kabanalan. Amen. Yan o, having a form of godliness, ang ganda ng itsura niya, parang Kristiyano, parang totoo. But denying His power, and from such people, turn away. Sa mga ganyang klaseng tao, umiwas kayo. Sabi po ng Panginoon. Basahin ko na lang po ito, tapos na tayo. 2 Timothy 4:10. Open your Bible, 2 Timothy 4:10. For Demas, kilala si Demas? Si Demas has forsaken me, sabi ni Pablo. Bakit po? Having loved this present world. Si Demas, iniwan ako kasi mas minahal niya yung mundong ito. Siyempre, ito po yung masasabi natin cornerstone ng mundo. 1 John 2:15 to 17, di ba? 1 John 2:15 and 17, do not love the world or the things in this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ang sino mang nagmamahal, umiibig sa mundong ito, ang pag-ibig ng Ama wala sa kanya. For all that is in the world, ano ba yung nasa mundo? Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Hindi ito galing sa Ama, kundi ito ay galing sa mundo. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Ang mundong ito ay mawawala. Ang kita ng mundong ito kasama na. Subalit ang sino mang namumuhay at sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay mananatili sa Kanya magpasawalang hanggan. Amen. What a great promise. Our hearts are satisfied with your word, O God. Babasahin ko na lang po itong prayer ni Jeremiah. Tingnan niyo po yung prayer ni Jeremiah. Tingnan niyo kung paano siya manalangin. We can learn from Jeremiah. Si Jeremiah po kasi ang tinaguriang the weeping prophet. Mangit na propeta. Alam niyo, hindi siya umiyak kasi broken siya. Hindi siya umiyak kasi broken-hearted siya. Umiiyak siya kasi may hatol ang Panginoon at ibubuhos po sa kanyang bayan. Kaya mangmangit itong si Jeremiah. Ito po yung prayer niya. Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. You show loving kindness to thousands and repay the iniquity of the fathers into the bosom of the children after them. The great, the mighty God, whose name is the Lord of hosts. See, you can see yung kanyang prayer, nakatuon po sa Panginoon. The glory of God, the name of the Lord. You are great in counsel and mighty in word, for your eyes are open to all the ways of the sons of men, to give everyone according to his ways and according to the fruit of his doings. You have set signs and wonders in the land of Egypt to this day and in Israel and among other men, and you have made yourself a name as it is this day. You have brought your people Israel out of the land of Egypt with signs and wonders, with a strong hand and outstretched arm, and with great terror. You have given them this land of which you swore to their fathers, to give them a land flowing with milk and honey. It's just declared the glory of the Lord, the power of the Lord, who God is. Wala pang tinapay dyan, mga kapatid. Verse 23. And they came in and took possession of it, but they have not obeyed your voice and walked in your law. They have done nothing of all that you commanded them to do. Therefore, you have caused all this calamity to come upon them.
Hindi sila sumunod sa inyo, Panginoon. Kaya naman ang kalamidad na ito ay mararanasan nila. Kilala si Jonah? Si Jonah, the prophet, nag-pray din po siya. Tingnan natin prayer niya. Then Jonah prayed to the Lord his God from the fish belly and he said, siyempre kinain na po siya ng pating. Umiyak siya. I cried out to the Lord because of my affliction. Ikaw ba naman kainin ng pating, di ba? And He answered me. Kasi nga, alam natin yung kwento, ayaw niyang sumunod kay Lord. Sabi ni Lord, mag-fish ka. Sa butiw-tiw. Balik na eh. Ayaw niya, kinain siya ng pating. Ano sabi po niya? Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice, for you cast me into the deep, into the heart of the seas. And the flood surrounded me, and your billows and your waves passed over me. Then I said, I have been cast out of your sight, yet I will look again toward your holy temple. Dahil sa affliction po ni Jonah, nagbalik loob po siya sa Panginoon. Huwag mo nang hitayin, kapatid. Kung darating man, praise the Lord pa rin, ang matinding pagsubok bago tayo magbalik loob sa pananalangin at relasyon natin sa Panginoon. The waters surrounded me, even to my soul, that it closed around me. Weeds were wrapped around my head. I went down to the moorings of the mountains. The earth with its bars closed behind me forever. Yet you have brought up my life from the pit, O Lord my God. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you in your holy temple. Those who regard worthless idols forsake their own mercy, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. Sa dinami-dami ng lugar na mananalangin si Jonah sa tiyan pa po ng pating. Anong sabi po ng Lord? So the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah unto the dry land. Great prayer, Jonah. Lastly po, Daniel 9. And I prayed to the Lord my God and made my confession and said, O Lord, great and awesome God, who keeps His covenant and mercy with those who love Him, and with those who keep His commandments. We have sinned and committed iniquity. We have done wickedly and rebelled, even by departing from your precepts and your judgment. Neither have we heeded precepts, neither have we heeded your servants, the prophets, who spoke in your name to our kings and to our princes, to our fathers and to all the people of the land. O Lord, righteousness belongs to you, but to us shame of face as it is this day. To the men of Judah, to the inhabitants of Jerusalem and all Israel, those near and those far off in all the countries to which you have driven them because of the unfaithfulness which they have committed against you. Pag binasa po natin yung mga panalangin na ito, it talks about the glory of the Lord. It talks about the will of the Lord. It talks about the forgiveness of the Lord to His people. And I believe this is the pattern na itinuro po ng Panginoong Hesus kung paano po tayo mananalangin. And to end, mga kapatid, meron pong isa pong crusader in the past. I think in the 16th century, ang pangalan niya po ay si Richard Cameron. Si Richard Cameron po ay matapang na ipinaglalaban po nila yung kanilang pananampalataya. Subalit yung panahon na yun, pinipigilan po sila. Pinipigilan silang mag-share ng gospel, pinipigilan po silang mag-share ng word of the Lord. At nagtatago po sila kapag sila po ay huhulihin na. At isang araw nung nasa bahay po siya, dumating po yung mga kasama nila. Ang meron pong dalang box. At binigay po yung box. At nung binigay po yung box, binuksan niya yung box, nakita po doon yung kamay. Sabi niya, nare-recognize ko yung kamay na ito. Ito yung kamay ng aking anak. At nung sumunod na naman, nagdala na naman ng another box. At binuksan po yung box, at nakita niyo yung box na yun. Yun po yung ulo ng kanyang anak na pinugutan at pinatay. At sabi po, dun sa record, nung nakita daw po niya yung kanyang anak, yung pugot na ulo at yung mga kamay. Kasi kasama po niya yung anak niya nag-preach. Ito po ang sabi niya nung siya po ay nanalangin. It is the Lord's will.
and good is the will of the Lord. He has never wronged me. Wow! And He continued the fight of sharing the gospel of the Lord. What a great encouragement. Hindi po napigilan yung pagkamatay ng kanyang anak para itigil ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Inacknowledge niya po na ito ay kalooban ng Panginoon at kailanman hindi nagkamali ang Panginoon sa desisyon sa buhay niya. What a great servant of the Lord. At nawa mga kapatid, sa ating pananalangin, palagi po natin isa sa alang-alang lamang ang kaluwalhatian po ng Panginoon. Amen? And wala naman pong plano ang Panginoon, tayo ay ipahamak at masaktan. Lahat po ng kanyang plano sa atin ay para lang po sa ikabubuti natin. Amen? Wala po siyang planong masama kasi mabuti po siyang Diyos. Naalala niyo yung sabi niya? Sa Panginoon, kung kayo nga na masama, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. E di lalong-lalo na yung ating Ama na nasa langit na ibibigay niya ang kanyang banal na Espiritu Santo sa sinumang humingi sa kanya. Amen. Let's all stand, mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this great and wonderful morning, O God. Maraming salamat po, Ama, sa kapangyarihan po ng iyong banal na salita, Panginoon. Indeed, O God, our prayer will become a form of worship. If our prayer, O God, is directed towards your holy name, for your glory, and for your will to be done here on earth. Nawa tulungan niyo po kami, Panginoon, na manalangin, Ama, ayon sa inyong salita po lamang. Sapagkat ang inyo lang naman pong tutugunin ay walang iba, kundi mga panalangin na ayon po sa inyong salita. I pray, Father God, let us continue to submit ourselves. Pagpasakop po kami sa kalooban at sa salita po ninyo, Panginoon. Nang aming puso, ang aming isipan ay mapuspos lamang ng kapangyarihan ng inyong salita so that the greatest part and influence of our life is none other than but your very word and your very presence, O God. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang po namin sa panalangin namin. Kung madalas ang laman ng aming panalangin ay yung pansarili lamang po namin, Panginoon. I pray, O God, let us transition from personal prayer to intercession. Kagaya po ni Propeta Jeremiah, kagaya po ni Daniel, O God. They have been praying not for their sakes, but for the sake of others, O God. They have been praying, O God, hindi lang sa pansarili nilang kapakanan, kundi sa kapakanan ng ibang tao, O God. And we as a church has been called to become intercessors of our generation. And Lord, I pray, let us continue to grow in our prayer life, O Lord. Let us continue to think biblically, speak biblically, and pray biblically, O God. Because it is the only thing that you will answer that those prayers that is according to your will, O God. Ang sabi po ng inyong salita, hindi pa man kami lumalapit sa panalangin, alam na po ninyo yung aming pangangailangan. Pero kailangan lang po namin manalangin na mga God na ayon sa inyong kalooban. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your word. And I pray, O God, that let your word, O God, be planted to the deepest part of our hearts and our mind, Lord. Na manatili po itong pundasyon ng aming pagkakaunawa sa patuloy po naming paglago sa pananalangin. Turuan niyo po kaming manalangin, Panginoong Jesus, Panginoong Banal na Espiritu Santo. Help us in our weakness because we do not know how we ought to pray. Teach us how to pray, O God, a prayer that honors and glorifies you, O God, and that is a prayer that is centered to you alone, dear Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po yung dakilang pangalan. And I pray, O God, may this week be a week, O God, that we dedicate ourselves, O God, into the study of your word, into the reading of your word, into the application of your word.
Mapuspos kami, Panginoon, nawa ng iyong presensya at pagbubulay, pag-aaral ng inyong salita lamang, Panginoon. After all, O God, your word is the greatest treasure of each one of us, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Bless your people, O God. Bless our families. I-bless niyo po ang aming mga anak, ang aming dalangin, ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming kalusugan, kagalingan sa may karamdaman, ang aming dalangin, Panginoon. Kalakasan sa mga nangihina sa pananampalataya, O God. Direksyon po at kaliwanagan dun sa mga nako-confused na aming mga kapatid, O God. I pray, dear Lord, that let us all come together in prayer and intercession, O God, that we will all know, O God, and live according to the will of the Father. Maraming salamat po, Panginoon. And I pray, O God, that may you protect our hearts and our minds, O God, from the affection of this world. But let our hearts and our minds, O God, be a lover of you, O God. That our affection will be unto you alone. We love you, Lord. We honor you, O God. Maraming salamat po, Panginoon. And let your shalom rest upon us from the rest of this week. We love you, Lord. We honor you, O God. Ito po aming samo, ito po aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po magsabi na, Amen. Palapan po natin ang Panginoon. Have a blessed Sunday. See you next week. Galing po sa inyo mga kapatid. Shalom.